May mga kapamilya tayong sadyang naglilihim at kusang lumalayo para maprotektahan at mailigtas ang pamilya sa kapahamakan. Kahit sa masakit sa damdamin nila ang mawalay at hindi makasama ng matagalang kapamilya, ay tinitiis nila para sa ikabubuti ng lahat. Magandang araw po, Sir Eric. Tawagin na lang ninyo ko sa pangalang Joaquin. At ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay personal ko pong karanasan kasama ang aking bunsong kapatid noong bumisita kami sa bahay ng panganay naming kapatid sa baryo sa may gawing Iloilo. Hindi ko makakalimutan ang mga pangyayari. Noong mga panahon na yon ay nasa 16 na taong gulang ako. Samantalang si Enrico naman ay nasa 15 taong gulang nang magsarili si Kuya Waldo at sumama siya sa kanyang asawa patungo sa baryo ng Iloilo. Naiwan kami ng bunso kong kapatid sa pangangalaga ng aming mga magulang. Simula nang makapangasawa ang kapatid ko ay hindi na siya sumusulat sa amin at wala na kaming balita ukol sa kanila. Ginusto man ng aming mga magulang na bumisita sa aming kapatid ay hindi nila magawa dahil abala sila sa pagtatrabaho para may panggastos kami sa araw-araw. Medyo nahihiya na rin kami sa kanila kaya humanap kami ng pagkakakitaan. Umekstra kami sa palengke, nagkopra at nangisda para may maipon kaming perang pamasahe. Sa maikling panahon ay nakaipon kami ng pera, kung kaya humanap kami ng tamang pagkakataon para makapunta sa Iloilo. Sumapit ang bakasyon, nagpaalam kami sa aming mga magulang na bibisita kay Kuya Waldo sa baryo nito sa Iloilo. Pumayag naman ang aming mga magulang pero binigyan niya kami ng mga pangontra sa aswang. Binigyan nila kami ng Carmen de Guerra, mga pantuob at maging kalamansi, bawang at asin dahil alam nilang maraming naglipa ng mga aswang sa Iloilo. Pero sa isip ko naman ay hindi kami pababayaan ni Kuya Waldo. At kung may aswang man, ay tiyak na ililigtas niya kami. Subalit nagpasalamat pa rin kami ni Enrico sa mga pabaon ng aming mga magulang. At nagtungo na kami sa terminal ng mga sasakyan. Sobrang layo ng Iloilo at talagang inip na inip kami sa matagal na biyahe. Kumain at natulog na lamang kami sa buong biyahe para maibsan ang inip at lumbay. Hindi na rin kami sanay sa malayong biyahe. Ang tanda ko pa ay nasa elementarya pa lamang kami ni Enrico nang maisama kami ng mga magulang namin sa Cagayan para magbakasyon sa pamilya ng nanay namin. At yun na ang pinakamalayo naming destinasyon sa buong kabataan namin. Gumanda lamang ang pakiramdam namin at umaliwalas ang aming muka nang makarating kami sa Iloilo. Pero malayo pa rin ang baryo ng aking kapatid. Kinailangan pa naming sumakay sa tricycle. Pagkatapos ay bumiyahe pa kami sa isang kariton na hinihila ng kalabaw. Kahit naman malayo ang bahay ng kapatid ko ay naaamoy ko doon ang preskong hangin. Bayanihan ng mga tao at tahimik na paligid. Kahit paano ay nakaramdam ako ng kapayapaan ng isip habang nagbabiyahe kahit napakainit ng panahon. Ilang kilometro ang layo ng tahanan ni Kuya Waldo at hapon na kami nakarating sa kanilang baryo. Pinagtitinginan pa kami ng mga tao doon na para kaming mga sikat na artista. Hindi lamang basta mga tingin, matatalim at tagos sa kaluluwa. Para bang hinuhubaran nila kami at mukha pang natatakam sila sa aming presensya. Nakakakilabot, kaya umiwas kami ng tingin sa kanila. Hindi nagtagal at narinig namin ang isang baritonong tinig na tinatawag ang aming mga pangalan. Paglingon namin, ay may ngiting bumakas sa aming mga labi nang mabakas namin si Kuya Waldo. Medyo nagmature ang mukha niya at mayroon na din siyang bigote, pero hindi pa rin siya nagbabago. Lumapit kami at yumakap sa kanya ng pagkahigpit-higpit. Katulad noong bata pa lang kami at
Nag-aabang kami ng mga pasalubong galing sa kanya. Magiliw niya kaming isinama sa kanilang bahay na yari sa Sawali. At doon ay binati kami ni Ate Cora na kanyang asawa. Ipinakilala din niya sa amin ang panganay niyang anak na si Danica, pati ang dalawa pa nitong anak. Dalagita na si Danica na mukhang ilang taon lamang ang tanda kay Enrico. Medyo mahiyain siya at mahinhin pero mabilis namin siyang nakapalagayang loob. Inanyayahan kami ni Kuya Waldo na kumain ng sinabawang isda dahil tiyak siyang nagugutom na kami. Ipinaghanda nila kaming magkapatid ng pagkain pero nagtaka ako dahil nakabukod ang pagkain binigay sa amin ni Kuya Waldo. At nang matikman namin ay sobrang tabang. Walang lasa. Pero dahil gutom na kami ay wala na kaming pinagpilian kung hindi ang kumain. Pagkatapos naming kumain ay tinanong ko ang kapatid ko kung mayroon silang asin o anumang pampalasa. Nais ko na sanang kumuha ng asin na ipinabaon ng mga magulang namin nang pigilan ako ni Kuya Waldo. Ipinaliwanag niya na may sakit ang asawa niya kaya hindi sila gumagamit ng asin. Bawal kay Ate Cora ang maalat. Samantalang siya naman ay bawal ang maasim kaya hindi sila gumagamit ng mga pampalasa sa pagkain. Hindi ko maunawaan kung bakit pero tumalima na lamang kami sa mga sinabi ni Kuya Waldo. Marahil ay kinakailangan nga nilang umiwas sa mga pinagbabawal na pagkain upang tuluyang gumaling sa sakit. Sa pananatili namin sa kanilang bahay, ay masasabi naming mababait at maaayos ang pakikitungo sa amin ni Ate Cora at ng kanyang mga anak habang abala sa bukid si Kuya Waldo at halos gabi na siya kung umuwi. Palaging nakabukod ang pagkain namin sa hindi malamang kadahilanan. Ayaw naman naming magtanong dahil ayaw naming mapagalitan. Kaya lang ay hindi na namin matagalan kung kaya't lumabas kami ng bahay at naghanap ng tindahan na may tindang asin. Subalit laking gulat namin na kahit isang tindahan ay walang tindang asin at paliwanag pa ng mga tindera na walang sino man sa kanilang baryo ang gumagamit ng asin. Nilukuban kami ng takot ni Enrico dahil aswang lamang ang posibleng takot sa asin kaya naisip namin na maaaring mga aswang ang nakatira sa baryo. Kaya bumalik na kami sa bahay ni Kuya Waldo at inobserbahan silang mag-anak kung may katotohanan bang pati sila ay mga aswang. Umakto kami ng normal at hindi kami nagpahalata na pinagdududahan namin sila. Sumapit ang gabi at nagising kami ni Enrico sa matinding maalinsangang pakiramdam. Bumangon kami at bahagyang binuksan ang bintana sa silid tulugan. Maliwanag noon ang buwan at kitang-kita namin ang paligid. Medyo naningkit ang aming mga mata nang maaninag namin sa di kalayuan na may umpukan ng ilang tao na parabang may nilalantakan sa tabi ng punong kahoy. Tila sarap na sarap sa kanilang kinakain. Umakyat ang kilabot sa aming mga ulo nang mabuwag ang umpukan at nakita naming mabuti ang mga anak ni Kuya Waldo. Nanlilisik ang kanilang mga mata, nanlilimahid ang mga katawan at puno ng tumutulas na dugo ang mga bibig. Namilog ang mga mata namin nang mapansin ang isang bangkay na nakalabas ang mga lamang loob. Bigla naming isinarado ang bintana at talagang nangilabot kami sa aming mga nasaksihan. Napagtanto namin na totoong aswang ang mga anak ni Kuya Waldo. Hindi na namin magawang matulog ng gabing yun at nakahinga lamang kami ng maluwag ng sumapitang umaga. Antok na antok kami pero pinaglabanan namin ni Enrico ang puyat namin sa nagdaang gabi. Dahil pakiramdam namin kung ipipikit namin ang aming mga mata ay kahit sa panaginip ay makikita namin ang anyo ng mga aswang. Tumilaok ang manok at sumikat na ang araw. Lumabas kami sa aming silid at inabutan naming nag-aalmusal ang buong pamilya. Inalok kami ng pagkain ni Kuya Waldo.
At hindi naman kami tumanggi, pero mas minabuti naming tumabi sa aming kapatid at umiwas kami ng tingin sa kanyang mga anak. Tulad pa rin ng dati ay nakabukod ang aming mga pagkain. Nabanggit sa amin ni Kuya Waldo na magtutungo sa kanilang bahay ang kanyang mga kaibigan para uminom ng alak sa darating na gabi. Kaya naman naghanda ng maiinom at pulutan si Ate Cora. Kinabahan kami ni Enrico at inisip namin kung saan kukuha ng pulutan si Ate Cora. Samantalang wala namang matinong tao ang natitira sa baryo kung hindi kami lamang ni Enrico. Hindi kami lumabas sa aming silid sa buong maghapon at inilabas namin ang mga pangontra kung sakaling atakihin kami ng pamilya ni Kuya Waldo. Sumapit ang gabi at niyaya kaming kumain ng hapunan ni Ate Cora. Wala silang masyadong imik ng kanyang mga anak at panay lamang ang ngiti nila sa amin. Mas nakahinga kami ng maluwag dahil wala kaming anumang narinig na kakaiba sa kanila. Matapos namin kumain ay biglang dumating si Kuya Waldo kasama ang kanyang 3 kaibigan. Mukhang nagkakasiyahan pa silang magkwentuhan pagkaupo niya sa kawayang upuan sa lamesa. Pumasok kami sa loob ng silid tulugan habang abala si Ate Cora na naghanda ng alak at mga pulutan sa pagkainan matapos niyang iligpit ang aming mga pinagkainan. Hindi kami lumabas ng silid kaso noong sumapit ang hating gabi ay nakaramdam kami ni Enrico ng pag-ihi. Kaya magkasabay kaming lumabas ng silid tulugan. Nakita namin sa pagkainan na nagkakainuman si Kuya Waldo at ang mga kaibigan niya. Nandidiri kami habang nasusulyapan namin ang kanyang mga kaibigan na nilalantakan ng mga pulutang karne na animoy mga gutom na mababangis na mga hayop. Napatingin pa sila sa amin at kita namin tinapunan nila kami ng matatalim na tingin na para bang sinasaksak kami sa dibdib. Nagmamadali kaming umihi sa palikuran sa likod bahay. Kaya naman mabilis din kaming lumabas, subalit laking gulat namin ni Enrico na sinalubong kami ng mga kaibigan ni Kuya Waldo. Natakot kami at halos manigas sa aming kinatatayuan nang makita namin kung paano sila magbagong anyo bilang mga aswang. Masahol pa sila sa mababangis na hayop dahil tinubuan sila ng balahibo at mabahong amoy. Nakakasulasok at halos bumaliktad ang aming mga sikmura. Nakiusap kami na hayaan nila kaming nakadaan, subalit ngumisi sila sa amin at pilit kaming nilalapitan na para bang gusto kaming kainin. Hinarangan ko si Enrico at dumukot ako sa aking bulsa. Nakapako ang isang supot ng asin. Binuksan ko ang supot at dumakot ako ng asin bago sila nakadampa sa aming magkapatid. Hinagisan ko sila ng asin at tinamaan sila sa braso at mga kamay. Umusok at bahagyang nasunog ang kanilang balat. Umangil ang mga aswang at bumalasik ang mga mata nila. Lumundag sa aming harapan ang isa sa kanila, pero bago pa niya maiwas-iwas ang kanyang matutulis na kuko, ay nagulat na lamang kami nang matagpuan sa harapan namin si Kuya Waldo na nasa anyo din ng pagiging aswang. Nahawakan niya ng kamay ang kanyang kaibigan at nagwika ng, "Subukan mong hawakan at saktan ng mga kapatid ko kung gusto mong ibaon ko ang katawan mo sa hukay." Nagimbal ang kanyang mga kaibigan. Binitawan ni Kuya Waldo ang kamay ng kanyang kaibigan. "Sige na, umalis na kayo." At dahil doon ay nagmamadali silang umalis at kumaripas ng takbo palayo sa bahay. Pagkatapos nun ay humarap si Kuya Waldo sa amin ni Enrico. "Patawarin ninyo ko kung hindi ko kaagad na ipagtapat sa inyo ang buong katotohanan na isa akong aswang. Ayokong mapahamak kayo at lumayo ang loob ninyo sa akin." Sumulak ang galit ko at binalingan ko ng tingin si Kuya Waldo. "Kuya, nagsinungaling ka sa amin.
Ibig sabihin hindi totoong may sakit kayo ni Ate Cora? Na totoong aswang kayo kaya takot kayo sa asin at kalamansi? Buong residente sa baryong ito ay hindi gumagamit ng asin dahil lahat sila ay aswang? Tama ba ako, Kuya Waldo? Tumango si Kuya Waldo. Oo, ang totoo ay aswang si Cora. Pero tinanggap ko yun ng buong buo dahil mahal ko siya. Kaya mas minabuti ko na lumayo sa inyo para mailigtas kayo sa kapahamakan at hindi kayo matulad sa akin. Mahal ko ang mga magulang natin, kaya inilihim ko sa kanila ang tungkol sa pagkatao ko dahil ayokong mag-alala sila sa akin at maging hudyat para kamuhian nila ako. Idinagdag pa niya ang dahilan kung bakit binubukuran niya kami ng pagkain. Ligtas ang mga pinapakain namin sa inyo. Purong karni ng hayop subalit wala kaming inihahalong asin. Dahil siguradong paghawak pa lang namin sa asin ay siguradong masusunog ang aming mga balat. Naantig ang damdamin namin at naging sentimental kami nang maisip ang malaking sakripisyo niya sa amin para lamang mapanatili kaming ligtas sa baryo ng mga aswang. Hinayaan na lamang naming tumulo ang mga luha sa aming mga mata habang nanunumbalik ang anyo ng pagiging tao ni Kuya Waldo. Hindi namin akalain na ganoon katindi ang mangyayari sa gabing yon. Pakiramdam namin ay kumirot ang puso at naantig kami sa ginawang pagprotekta sa amin ni Kuya Waldo. Hindi namin maunawaan ng mga sarili namin, kaya tumahimik na lamang kami at hinintay ang kasunod na mangyayari. Pinakiusapan niya kaming bumalik na sa aming silid at sa kinabukasan ay ihahatid na niya kami sa sakayan para makauwi na kami sa aming mga magulang. Tumalima kami sa aming kapatid pero nagpasalamat kami sa pagliligtas niya sa aming buhay. Nabanggit naman sa amin ni Kuya Waldo na yun na lamang ang kaya niyang maibigay na tulong para sa amin. At bilang kapatid ay responsibilidad niya na protektahan niya kami. Pumasok kami sa silid at kahit paano ay nakatulog din kami ng mahimbing ni Enrico. Napakaraming naganap sa buong magdamag at talagang kinakailangan namin ng iba yung pahinga. Sa kinaumagahan ay inabutan namin na magkausap sa may hapagkainan ng mag-asawa. Pagkakita nila sa amin ay kinausap nila kami ng masinsinan. At kahit medyo nahirapan kami sa pagkaintindi namin sa sitwasyon nila, ay pilit namin silang pinatawad sa anumang pagkukulang nila sa amin. Matapos nun, ay umalis kami at sinamahan kami ni Kuya Waldo sa may sakayan. Subalit bigla na lamang may humarang sa amin. Nakita namin ang mga kaibigan niya at talagang ayaw nila kaming lubayan. Tumakbo kami palayo sa sakayan at kung saan-saan kami dumaan para lamang maiwasan ng mga ito. Subalit ayaw nila kaming lubayan hanggat hindi nila kami napapatay. Dumako kami sa may kapatagan na may mangilan-ngilang kabahayan at doon kami sinalakay ng magkakaibigan. Prinotektahan kami ni Kuya Waldo at nagalusan siya at tinamaan sa dibdib ng mga matutulis na kuko ng mga aswang, kaya napilitan kaming lumaban. Inilabas namin ang kalmendigera at isinubo sa bibig ng aswang. Ang ibang aswang ay pinatakan namin ng katas ng kalamansi at hinagisan sila ng bawang. Nasunog ang kalahati ng kanilang mga balat at kasabay nun ay nagsipaglabasan ng mga aswang sa kabahayan at tinulungan nila kaming magkakapatid na mailayo sa magkakaibigang aswang. Sa dami ng bilang ng mga tumulong sa aming aswang ay hindi umubra ang kapangyarihan ng magkakaibigan, kung kaya't minabuti nilang tumakas kaysa mamatay. Kumaripas sila ng takbo at hindi na sila naabutan ng mga aswang. Tinulungan kami ng mga aswang na residente sa lugar na yun na magamot ang sugat ni Kuya Waldo at pinatuloy kami sa bahay ng mabubuting aswang at doon ay nagpalipas kami ng magdamag. Sa sumunod na araw ay naihatid kami ni Kuya Waldo sa may terminal at bumuhos ang mga luha sa aming mga mata habang nagpapaalam kami sa aming panganay na kapatid
Samot-saring emosyon ang aming naramdaman hanggang sa tuluyan na kaming makasakay sa sasakyan at umandar na ang makina ng bus. Sa wakas ay makakaalis na rin kami sa baryong walang asin. Pinanaw namin sa bintana si Kuya Waldo at baon namin ang mga ngiti sa aming mga labi. Pangit man ang ilang alaala ay marami naman kaming mga aral na natutunan sa baryo ng kapatid namin. Nang makarating kami sa aming bahay, ay tikom ang bibig namin ukol sa totoong kinahinatnan ng buhay ni Kuya Waldo sa baryo. Positibo ang mga naging komento namin kay Kuya Waldo, pati na rin kay Ate Cora at sa mga pamangkin namin. Masayang masaya ang aming mga magulang lalo pat kinumusta sila ni Kuya Waldo. Wala man kaming naipasalubong buhat sa baryo, ay bumili na lamang kami ng pasalubong sa mga lugar na hinihintuan ng bus. Inakala namin na magiging maayos na ang lahat at kahit na malayo sa amin si Kuya Waldo, ay sinikap naming maging masaya sa kanilang pamumuhay. Pero nagulat na lamang kami ng isang araw nang biglang bumisita sa aming tahanan si Kuya Waldo at hindi niya kasama ang pamilya niya. Nabanggit niya na nagtungo sa Samar si Ate Cora kasama ang mga anak para makapagbakasyon sa kanyang tiyahin. Pasimpleng ipinaliwanag sa amin ni Kuya Waldo na naisipang bumisita nina Danilo at Alan sa kanilang mga kamag-anak sa Pangasinan. Sina Danilo at Alan ay ang mga kaibigang aswang ni Kuya Waldo na kamuntik nang pumatay sa amin ni Enrico. Nangamba si Kuya Waldo kaya minabuti niyang bumisita sa amin kahit mahirap sa damdamin niya para maprotektahan kami sa mga aswang. Alam niya na malapit lamang ang mga ito kung kaya't pinag-iingat nila kami. Balak niyang manatili sa amin ng 1 buwan hanggat hindi niya natatagpuan ang mga ito. Medyo nabahala kami ni Enrico pero pinakalma kami ni Kuya Waldo at sinabing kaya naman niyang makibagay at kumain ng mga nilutong karne sa aming bahay. Pero ang hindi lamang niya maipapangako ay tuwing gabi ay kinakailangan niyang lumabas ng bahay upang hanapin ang kauri niyang mga aswang at masigurado ang kaligtasan ng aming pamilya. Gumawa na lamang kami ng pwedeng maidahilan sa aming mga magulang kung maabutan man nilang wala si Kuya Waldo. Epektibo naman dahil hindi na yon kinwestiyon ng aming mga magulang. May mga pagkakataon masayang naghahalakhakan si Kuya Waldo at ang mga magulang namin. Madalas din ay sumama si Kuya Waldo sa tatay namin para matulungan ito sa kanyang trabaho. Naging maayos naman kahit paano dahil nakatulong bilang panganay na kapatid si Kuya Waldo sa aming pang-araw-araw na gawain. Lumipas ang 1 linggo ay hindi pa rin natatagpuan ni Kuya Waldo ang mga kauri ng aswang. Kaya napanatag ang loob namin na maaaring nasa malayo silang lugar at hindi kami basta-basta matatagpuan. Ngunit dumako ang 1 araw ay nautusan kaming mamalengke ng aming ina. Medyo naiinis pa siya sa amin at para kaming mga tuko na ayaw magkahiwalay. Kaso ay naisip niya na matagal kaming hindi nagkasama-sama kung kaya't pinayagan na lamang niya kaming magtungo sa palengke. Nasa likuran namin si Kuya Waldo at kami ni Enrico ang abala sa pamimili ng mga prutas at gulay nang biglang may lumitaw na 2 lalaki at agad namin silang nakilala. Binati kami nila Danilo at Alan na bakas ang peklat ng pagkasunog ng kanilang mga muka. Nakita pa nila si Kuya Waldo at hindi nila napigilang pagbantaan ng mga buhay namin. Maghanda kayong magkakapatid dahil sa susunod nating pagkikita-kita ay siguradong pagpipira-pirasuhin namin ang mga katawan ninyo. Saad ni Alan. Umalis silang dalawa habang pangisi-ngisi sa amin si Danilo na parang nang aasar. Matapos naming bumili sa palengke ay nagmadali na kaming umuwi sa aming bahay. Katulad sa pagtrato sa amin ni Kuya Waldo sa kanilang bahay, hindi namin hinahaluan ng asin, kalamansi, pati bawang ang mga kinakain niyang pagkain.
Ipinaliwanag namin sa aming mga magulang na may sakit si Kuya Waldo, kaya maraming pinagbabawal sa kanya ang doktor. Halata namang hindi naniniwala ang tatay namin, pero ayaw niyang magbigay ng anumang komento. Nananahimik na lamang siya sa isang tabi at sumasang-ayon na lamang sa mga sinasabi namin. Marahil alam niyang aswang si Kuya Waldo pero ayaw niyang sabihin dahil nire-respeto niya ito bilang anak. Lumipas pa ang 2 araw at nautusan kami sa kabilang barangay ng aming ina na dalhin sa kanyang suki ang tinahi niyang inorder na damit. Sumakay kami sa tricycle noong bandang hapon at napasarap pa sa kwentuhan namin kaya inabot kami ng 6:00 bago nakabiyahe. Kaso nasiraan kami ng sasakyan at hustong sa bakanting lote pa kami binaba ng driver. Nagtungo siya sa talyer para ipaayos ang gulong ng sasakyan at naiwan kaming 3 sa naturang bakanting lote na walang ibang tao. Naglakad-lakad kami hanggang sa makarinig kami ng huni, pero hindi yun mula sa ibon, kung hindi sa aswang, subalit natigilan kami nang may bumulaga sa aming 2 bulto na animoy mga taong grasa. Naglalangis ang mga nanlilimahid na katawan. Malalago ang mga balahibo. Bumungisngis silang 2 at dahil doon ay nakilala namin sila bilang sila Alan at Danilo. Biglang nagbagong anyo si Kuya Waldo at kinalaban niya ang 2 aswang. Nagtangis ang kanilang mga pangil at nagbatuhan sila ng mga pambihirang lakas at liksi. Malalakas ang mga aswang. Nasugatan nila sa hita si Kuya Waldo at nakalmot sa muka. Nakakuha ako ng matulis na kawayan at bago pa baliin ni Alan ang leeg ng kapatid ko ay nasaksak ko siya sa dibdib. Ibinaon ko ang kawayan na naging sanhi upang malagutan siya ng hininga. Nakabawi ng lakas si Kuya Waldo. Sinuntok niya sa mukha si Danilo at pagkatapos ay binalian ng mga braso at paa. Kasabay nun ay inihampas ang ulo sa matayog na punong kahoy hanggang sa tuluyang mabasag ang ulo nito at bumulagta sa lupa. Napatay namin ang 2 aswang para maprotektahan ang aming mga sarili. Nagyakap-yakap kami at pagkatapos ay umalis na kami sa bakanting lote. Nanumbalik sa anyo ng ordinaryong tao si Kuya Waldo at nang makasakay kami sa panibagong tricycle at makarating kami sa bahay ay wala kaming sinabi sa aming mga magulang ukol sa totoong nangyari. Sa kasunod na araw ay may nabalitaan kami sa isang residenteng napadaan sa bakuran namin at nakipagkwentuhan sa nanay ko. Nakinig kami ng kanilang usapan. Ayon sa balita niya, may natagpo ang bangkay ng 2 lalaki sa may bakanting lote at galit na galit ang mga kamag-anak ng mga ito sa sinapit ng 2 lalaki. Wala naman silang maiturong sospek dahil mga dayuhan ng mga ito at wala silang ibang kakilala ng mga ito. Pero hindi titigil ang mga kamag-anak nila na malaman at hanapin kung sino man ang pumatay sa mga ito. Sa puntong yun ay nag-ingat kaming magkakapatid. Pinayuhan na rin namin si Kuya Waldo na bumalik na sa Iloilo at magtelegrama na lamang kami sa kung anong masasagap naming balita sa bayan. Tumalima siya at sa kinabukasan ay nagpaalam sila sa aming pamilya. Naging sentimental ang mga magulang namin. Nabitin sila sa ilang linggong pananatili ni Kuya Waldo sa aming bahay. Pero baon nila ang pag-asa na makikita pang muli ang kapatid namin. Matapos na makapagpaalam ay umalis ng matiwasay ang aming kapatid. Nakiramdam kami ni Enrico sa mga sumunod na araw hanggang sa sumapit ang 2 linggo at 1 buwan ay wala pa ring balita sa sospek sa pagkamatay ni Danilo at Alan. Natabunan na rin ng krimen na yon ng iba pang serye ng pagpatay at panggagahasa sa aming lugar. Kaya nagpapasalamat kami dahil wala ni isa sa aming 3 ang napahamak at sa ginawa ng kapatid namin. Ay doon namin siya hinangaan na kahit isa siyang aswang ay mas pinili niya ang kapakanan namin
kaysa personal na interes. Pero sa kabila ng lahat ay naging matibay pa rin ang pagkakapatiran namin nila Kuya Waldo. Madalas ang pagpapadala namin sa kanya ng liham at hindi na rin siya bumalik sa aming lugar. Kinukumusta na lamang siya sa amin ng mga magulang namin. Dumako ang maraming taon at nakatapos na kami sa pag-aaral ni Enrico. At milagro na dumating si Kuya Waldo, pati si Ate Cora. Kaso hindi na rin sila nagtagal at umalis din sila sa kinabukasan. Masaya kami sa suporta na ipinakita sa amin ni Kuya Waldo, na kahit sa simpleng bagay ay napapasaya niya kaming dalawa. Hindi man namin siya nakakasama ng matagal, ay ramdam namin ang malasakit at pagmamahal niya para sa amin. Sa kasalukuyan ay may sari-sarili na kaming pamilya na may kanya-kanyang buhay at patay na ang aming mga magulang. Pero hindi pa rin kami nawawalan ng komunikasyon ni Kuya Waldo, partikular sa mga pamangkin namin. Matibay pa rin ang pundasyon ng aming pamilya. Malaki pa rin ang utang na loob namin sa pamilya ni Kuya Waldo dahil hindi nila kami kinain noong nasa baryo kami at binigyan nila kami ng respeto bilang pamilya. Hanggang dito na lamang po ang kwento at sana ay naging inspirasyon ito sa karamihan. Maraming salamat po sa pagpili ninyo sa aking kwento. May mga kapamilya tayong sadyang may mga